ate kayo alin po? Yung bahay. Boy, kapatid natin, tatiin na. Ano pagawa yung sino mag-aalaga sa inyo? Yung asa kasi yung mabuti akong nabubuhan. Pag yung mga maiiwan yung iba, pinag-iimpira sa inyo na. So doon po sa community ni Daddy Frankie, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-correct sa akin dahil or nagbigay ng info sa akin regarding doon sa 5K na sinasabi ni Ansing na ayaw daw ibigay, no, ni JJ sa kanya. So maraming salamat po dahil may mga nagsabi na binalik din pala ni Kuya JJ yung pera kay Daddy Frankie. So, I don't know bakit hindi aware ata si Ansing at nagwawala. No, so maraming salamat po sa lahat at I really appreciate po yung correction na ginawa niyo sa akin. And ngayon po, ang magiging content naman po nito ay itong pagsasalita ng nakakatandang kapatid or yung pinakapanganay, no, sa magkakapatid na sila Nanay at Sing. Dahil sinusubukan ni Daddy Frankie na papirmahin din po si yung pinakakuya nila, ayaw. And because he don't want to get involved dahil nga siguro may history na siya sa dalawang ito or kay Ansing, kaya ayaw niya nang makialam kahit na siya ay kuya pa. No? So, pinaubaya niyo na lang sa dalawa. So, yan po yung lalamanin ng content ko na to at bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi ko po kayong mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, and bago po, no, since nabasa ko po yung comment sa comment section itong aking isang content, may mga nagsasabi doon na dapat tigilan na. So, yung mga same na hinaing pa rin ng ibang viewers na wag nang tulungan si Nanay Ansing kasi nga lumalabas talaga yung pagiging gahaman niya. No? Nakikita daw talaga. Isipin nyo na lang po na kung natutulungan man ni Daddy Frankie si Nanay Ansing, it's because of Kuya Oliver. No? Si Kuya Oliver po yung sinasalang-alang ng Daddy Frankie. Na alam ko, kahit hindi sabihin ni Daddy Frankie, medyo nahihirapan na rin siya sa magkapatid na to, especially kay Nanay Ansing. But, katulad po ng sinasabi ni Daddy Frankie, tinitimbang niya yung sitwasyon. Dahil ang mahalaga sa kanya, yung kapakanan ni Oliver. No, dahil alam naman natin lahat, hindi pa matino, hindi pa maayos ang pag-iisip ni Oliver. Oo, pinatayuan siya ng bahay because, no, as a beneficiary, in return, di ba, aminin na natin, no, ilagay natin sa totoo, real talk, na malaki ang naiambag ng buhay or ng kwento ni Oliver kay Daddy Frankie. No? Alam natin lahat yan. Yan po yung katotohanan dyan. So, bilang balik, no, ni Daddy Frankie kay Kuya Oliver, no, at may makita, no, ang tao sa tulong na ginawa niya. Kasi yung pagpapagamot, pagpapagaling, yung ganyang panunumbalik sa hindi man 100% na pagkatao ni Kuya Oliver, malaking bagay po yan. No? Malaking bagay po yan na naging ganyan siya. Pero hanggang kailan? So, kumbaga, ang pinaka-ultimate support na bibigay ni Daddy Frankie is siyang magkaroon siya ng sariling bahay na nakuha ni Daddy Frankie sa revenue niya. No? Sasabihin ba, wala naman siya. Hindi niya naman kayang pangalagaan yan. Correct. That's why. No? Kung nagsasabi man si Daddy Frankie na after ng blessing, hahayaan niya na yung magkakapatid, hindi po totaling hahayaan yun. Bibisitahin niya pa rin po yan. Kasi nga, hindi pa naman magaling talaga si Oliver. No? As long as under medication siya, no? At hindi pa po siya makapag-decide para sa sarili niya, babalik at babalikan ni Daddy Frankie yan. Yun nga lang, hindi na kasing tutok ng ginawa niya before. No? So, bilang beneficiaries at bilang
tulong niya, no, kay Kuya Oliver. Kasama na rin yung pamilya ni Kuya Oliver. Kaya yan, pinagawan siya ng bahay. Binigyan siya ng suporta ng mga sponsor. No? So yun po yun. Doon po sa nagsasabi na dapat kubo na lang. No? Hanggang kailan yung kubo? And yun na nga. No? Malaki pong bagay kasi si Kuya Oliver sa naging status ngayon ng channel ni Daddy Frankie. Isa po talaga si Oliver na kumbaga tumulong. Mas lalong makilala yung channel ni Daddy Frankie. No? So yun po yun. Okay? Kung tutusin talaga, pwede yung kubo na lang. Nga lang, syempre, ayaw ni Daddy na makalimutan siya. No? Na pag naalala siya na ni Oliver at ng pamilya niya, makikita na yan yung naitulong ni Daddy Frankie at ng mga taong nakasaksi sa buhay niya. Okay? Medyo konting segue lang po yan. So, ang topic po talaga natin ay itong pagpunta ni Daddy Frankie sa bahay ng nakakatandang kapatid ni nila Oliver, Nanay Ansing, para sana papirmahin. No? Pero si Nanay Ansing kasi wala na. Sobra rin kasi yung ano niya eh. No? Hindi sa pag-ano kay Nanay Ansing Pantakin mo hanggang dito, ganun pa rin yung sinasabi niya. No? So, allow me to play certain portion of this video para maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Para sa kay Kuya Oliver lang, yung lupa lang ay yung bahay lang po. No? Nasa inyo po rin, lalo na kayo ang panganay, pasensya na kayo. Wala po akong pakialam sa lupa. Sa inyong magkakapatid na yun, hindi na po ako kasali doon. So, maigi na lang, no? Kinausap rin ni Daddy Frankie yung pinakapanganay. And regardless pumirma siya o hindi, 'di ba? Ang mahalaga, nakuha niya yung opinion at may video na magpapatunay na ang concern din lang nung kuya is yung kapakanan ni Oliver. And maririnig din natin ngayon yung opinion niya sa ginagawa nitong dalawang to. At sino yung talagang mukhang kontrabida. Sila muna mag-share siya. Sila sana mo nag-aawit yan. Yung nag-aawit yan. Silang. Pero ito, wala na akong pangalan. Opo, naintindihan ko po yun. Sa kanila nung Kunin mo yung papel natin, Ansing. So, nakita natin, no, for several videos na ginawa ni Daddy Frankie dito sa kanila, sa mga kapatid ni Kuya Oliver. Parang this is the first time, no? Ako, no? First time ko makita itong marinig yung boses ng kuya nila, yung pinakamatanda nilang kapatid, na nagsalita. And mukhang ayaw rin magpa-video kaya ang layo ng camera. So, para sa kanya, wala sa kanyang problema kung ano man yung mapag-usapan ng dalawa. Since, kumbaga, from the start na lumabas itong issue ni Kuya Oliver, sila naman talaga yung nakikita. And that's good na hindi na rin nakisama sa gulo yung ibang kapatid. And baka, ayoko lang ituloy sa sabihin ko. Okay? Pero mahalaga dito, nakita natin na ang interest lang ng kapatid ni Kuya Oliver ay si Kuya Oliver. At dito sa magkapatid na to, ayaw niya nang sumali. No? Dahil nga mukhang alam niya na yung issue, no, about dito kay Nanay Ansing. And maririnig nyo naman sa ibang salita niya regarding dito kay Nanay Ansing. Ayaw ko po rin pumirma. Bakit po? Ayaw Ayaw niyo po, Miss. ko kasi ganyan. Sila ang dalawang magpirma para So, yung pag-ayaw ng pirma dito ng nakakatandang kapatid, siguro ayaw niya makisabay pa, makigulo pa, no? Pero actually, mas malaki yung maitutulong ni Kuya, no, ng kapatid nila na yan. Dahil siya talaga yung masasabi nating walang interest sa kung ano yung nangyayari. So, bilang witness, no, sa mga nakasulat dyan, sa kontrata na yan o sa pinapapirmahan ni Daddy Frankie na yan, siya talaga yung may credibility na paniniwalaan balang araw. Dahil yung kanyang pirma dyan ang magpapatunay doon sa mga sinasabi ni Daddy Frankie at sa nilalaman nung kasunduan. No? Ang kumbaga nung binasa ni Daddy Frankie yan, or yung part of it, na nakalagay naman dyan na wala talagang makikinabang, no? Hanggat nandiyan si Kuya Oliver, no?
kumbaga itong ginagawa ni Daddy Frankie is ano lang to, assurance no, on part ni Oliver. At syempre, hindi mayalis yung concern ng mga sponsors, viewers na tumulong para maipundar yung bahay ni Kuya Oliver. So sana, no, for me, sana pumirma si Kuya. No, not because gusto niyang na, para makigulo pa siya, no. Hindi na yun eh. Para lang katibayan na sila magkakapatid ay sumasang-ayon, no? Yung hatian if ever man na mangyari yun, kung ayaw niya naman wala namang pipilit sa kanya, no? Yung sa akin lang sana, no? Opinion ko lang, okay lang sana na pumirma si Kuya, no? Kasi mas malaki yung say niya bilang nakakatandang kapatid at siya po talaga yung walang interest sa kung ano man yung mangyayari, no? Balang araw diyan sa property o sa bahay ni Kuya Oliver. Sige, guys, sige na po. Kuya JJ, oh, Kung may hati kami, maghati kami sa bahala kasi yung mga bahay. Lumalabas na yung pagkakas. maghahati kayo alin po? yung bahay. Boy, kapatid natin, tatiin na. Ang paggawa yung sino mag-aalaga sa inyo, yung asa kasi yung mabuti pag nabubuhan. Huwag yung mga maiiwan yung pinag-iinteres sa inyo na. Eto, ngayon, sasabihin, Hindi rin kasi maganda pasok nito ni... Palibasa kasi nakainom to si Kuya JJ eh. Yung agad yung pasok. No? Hindi dapat ganon. At oo, darating sa ganong sitwasyon. Pero kaya nga ipapaubaya, kaya nga nila aalagaan po para nakakadiskumpiyado tuloy ito si Kuya JJ. Parang kinaklaro niya na pag may nangyari kay Oliver, hati ba sila ni Anse? Yun na naman yung reading ko, no? Pero, yan tuloy, nasita sila nung kuya. Na pag-uusapan yung paghahati. Bakit nga naman kasi paghahati yung kailangan ipasok ni Kuya JJ? Siguro dala ng alak. No? Kaya tuloy pati si Nanay Ansing, imbis na isipin natin na nagsasamantala na kay Kuya Oliver, naisip natin na talagang si Nanay Ansing pa yung may concern kay Kuya Oliver, no? Yun ang problema. Kaya kung minsan naiinis na ako sa kanila. opo, Ang may kanya-kanyang interest nila eh. Kapag may binigyan na pera, ganun, nagsisitosan, ganun. kaya nga, Kaya, Bako na kaya nanahimik ka. pinili ko lang manahinig kayo kung makiramdam yung mangyari yan. Saka social So, yan, no? Based sa sinasabi ng kuya nila, nakikita niya yung sitwasyon. Well, siguro, hindi pinapractice nung nakakatandang kapatid. Yung pagiging kuya niya to mediate sa kanilang dalawa. Kasi dito, tignan niyo naman si Nanay Ansing. Siya talaga yung maingay. No, siya talaga yung salita ng salita. Hindi naman daw siya magulo. Magulo daw si Kuya JJ. Samantalang yun pala, yung perang hinahanap niya, binalik naman pala ni Kuya JJ kay Daddy Frankie. Kasi walang tiwala sa kanya. So, yun nga, no, malaki sana yung part ni Kuya nila. Pero siguro talagang ayaw ni Kuya nila na ma-expose sa social media and ayaw niya siguro talagang makigulo. Kasi hindi mangyayari kay Kuya Oliver yan kung si Kuya, yung pinakapangalan, have done something. So, siguro since kumbaga nalaman yung sitwasyon ni Kuya Oliver na silang dalawa lang, minabuti niyang hindi na rin makigulo. Dahil nga ngayon, yan, lumalabas, di ba? Na sa bibig niya mismo na merong interest pareho. Lalo na si Nanay Ansing sa mga pangyayari. Kaya siguro mas pinili niya wag na sumabi. Okay? And dito pa rin, makikita niyo pa rin talaga to si Nanay Ansing. May pagka talagang maingay yung bibig eh. No? Na mukhang nakapuntos talaga siya sa mga sinabi, no? Ni Kuya JJ, kaya talagang pinupukpok niya ng gustong parang pasamain si Kuya JJ.
Si Kuya JJ naman, medyo wala sa ayos ngayon. No? At yung isang baboy nga, di ba? Pilay pa. Nakatay na. So, talagang medyo challenging, no, itong buhay ni Daddy Frankie sa magkakapatid na to. Ang mahalaga, no, napirmahan, na-blessingan yung bahay at kumbaga majority of the responsibility ngayon, no, ng pag-aalaga kay Daddy Frank, kay Kuya Oliver ay nasa magkapatid na. So, dito po natin malalaman sa 1 month na pagkawala o pag-alis ni Daddy Frankie para sa ibang lugar naman mag-charity, kung paano si Kuya Oliver after a month. Sino ba talaga ang may concern kay Nanay Ansing at Kuya JJ? Dito po sa narinig natin sa kuya nila, labas po siya sa kung ano man yung kahihinatnan ni Kuya Oliver sa pag-aalis ni Daddy Frankie. Although, tinatanaw niya ng malaking utang na loob yung ginawang tulong ni Daddy Frankie, but still, ayaw niyang ma-involve sa kung anong meron itong mga to. Okay, so sana maging okay talagang lahat pag-alis ni Daddy. So yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at hanggang dito na lamang, maraming salamat.